purihin ng malakas ng ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah! Palakpak po sa ating Diyos. Everybody Amen. shout, Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Isang pinagpalang tanghali po sa ating lahat mga kapatid. At ganon din po sa mga nakasubaybay sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Isang pinagpalang tanghali sa ating lahat at isang pinagpalang hapon, gabi sa ating lahat. Amen. Amen. Nagagalak po kami na makasama namin kayo sa araw na ito. Diyan lang po kayo at makinig sa salita ng ating Diyos na ibabahagi ng ating preacher mamaya po. Amen. At ngayon po, Sister Chris, kamustahin po natin ang ating mga kapatid. Amen. Kumusta na po ang mga anak ni Yahweh El Shaddai? Thanks God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Amen. Tunay Amen. na ang mga anak ng Diyos ay matagumpay. Mananagumpay. Amen. Sister Chris, meron po tayong akay ngayon. Amen. Ah, Atin na pong ayayahan ng ating Dalawa. mga bagong akay, mga sister. Amen. Magsitayo na po tayo. dalhin po natin sa harapan. Tumayo Praise po the tayo Lord. mga kapatid. May 2 million tayong bagong akay. Amen. Praise the Amen. Lord. Million. Palakpakan ang ating Diyos. Amen. Dito po tayo, sister. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po tayo mga kapatid. Atin pong i-welcome ang dalawang nagagandahang sisters. Welcome po sa Gawain El Shaddai Tuesday Group. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magpaalam sa bawat sasabihin ng pag-ibig ang siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya'y manahal. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Magandang hapon muli kapatid at welcome sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Maari po naming malaman kung anong pangalan nyo at taga saan kayo sa atin. Ako po si Romelia Fabian from Kinarayan, Narvacan, Ilocos Sur, Philippines. Ako po si Christy from Iloilo City. Welcome sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Ipapaliwanag ko sa inyo ang ibig sabihin ng El Shaddai. Ang El is God, Shaddai is Almighty. Sa wikang Hebreo, ang El Shaddai ay isa sa mga ipinakilalang pangalan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Siya ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. At nagagawa niya ang lahat. Siya ang nagbibigay ng ikinabubuhay natin at magagawa niya ang lahat ng bagay. Ang layunin ng El Shaddai, DWXI, Prayer Partners, Fellowship International na ihayag sa lahat ang salita ng Diyos, ang kanyang kadakilaan, katapatan, kapangyarihan, kabutihan at pag-ibig nang sa gayon, mabigyan kapayapaan sa isip, puso at kalooban ng mga taong batbat ng suliranin at kaguluhan at mabigyan kagalingan ang lahat ng uri ng karamdamang pisikal at espiritual. At higit sa lahat, tumanggap ng kaligtasang alok ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Heso Kristo.
Mga kapatid, meron tayong gawain dito sa St. Joseph mula Lunes hanggang Biyernes, simula alas 12 ng mas. Kasunod na po ang gawain hanggang 2:30 ng hapon. At kung Saturday at Sunday naman at statutory holiday naman po, meron din tayong gawain sa Saicong, sa Sacred Heart Church. At yung hawak nyo pong mga panyo, mga kapatid, merong nakasulat dyan na Salmo 91. Dinadasal po yan ng mga prayer partners sa buong mundo mula alas 6 ng gabi, alas 12 ng hapon at alas 6 ng umaga. At kung may problema kayo, mga kapatid, o karamdaman na masakit sa katawan, basahin nyo lang po yan. Manalig at manampalataya kay Lord, tiyak ay gagaling. Kapatid, nawa, hindi po ito ang una at huling pagdalo, bagkus ito ang simula ang iyong pakikipagtipan ang ating Diyos na buhay, si Yahweh El Shaddai. Amen. Mga kapatid, pwede na po tayong maupo. Maraming salamat. Amen. Pwede na po kayo maupo, mga sister. Maraming salamat. At kayo po ay nakasama namin sa araw na ito. Dalangin po namin, hindi po ito ang huli, bagkus ito po ang simula ng pakikipagtipan po natin sa ating Diyos na buhay. Amen. Sa ngayon po, sino po ang pinagpala sa araw na ito at hindi lang sa ngayong araw, kundi araw-araw? Ayun, si Taas po ang mga kamay ng mga pinagpala. Ayan na si sister. Halika na, sister. Amen. So ngayon po, sino pong, ayun Ayan na, siya. ariglado, ariglado. Pinagpala. Amen. Praise the Palakpakan Lord. po natin ang Palakpakan po ating natin kapatid. ang ating Diyos. Pinagpalang araw po talaga tayong araw na ito. Marami pong salamat, Panginoong Hesus, sa pagpapalang ipinagkaloob niyo sa akin na ako po ay makita na sumusunod sa inyong kalooban ayon sa inyong patnubay at gabay sa akin, Panginoon. Sa inyo ko po itinataas ang papurit pa sa salamat sa iniintay ko pong iniintay ko pong amo na bago ipinagkaloob po talaga ninyo sa akin ang karapat-dapat na maging amo ko po ay isang Katoliko. Ngayon po ay ako isang worker ng Saturday Group. Ipinagmamalaki ko po ang aking Panginoong si Amang Yahweh El Shaddai sa buhay na pinagkaloob niya sa akin. Ang amo ko po ay Sunday po nagsisimba po sa araw na ng Sunday at ganun din po ang mga alaga ko po. Kaya napakabuti po ng ating Panginoon sa buhay na ipinagkaloob sa akin at nakilala ko po siya. Kaya Lord, sa iyo po ang mataas na papuri at pagsamba habang ako'y nabubuhay. Maraming salamat po. Amen. Palakpakan nating Diyos. Ako naman po, ibinabalik ko ang mataas na papurit pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Dahil nakaraang araw ay birthday ko po. Lord, salamat Panginoon sa dagdag na isang taon na buhay. Naway patuloy mo akong bigkisin na iyong pagmamahal, iyong pag-ibig, Panginoon, kalakasan at good health sa lahat ng oras, Panginoon. At patuloy na patuloy na magpuri at mananalig sa iyo, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Happy birthday, sister. Love you. Happy birthday sa mga lahat ng mga may birthday ngayong buwan. Amen. Amen. God At tayo bless us po all. ay dadako na sa Amen. pakikinig ng mabuting balita ng ating Diyos. Ang lahat po ay Amen. magsitayo na at ihanda natin ang ating mga sarili. Amen. Sa pakikinig ng salita ng Diyos at ang gagamitin po na daluyan ng kanyang pagpapalay ang ating kapatid, si Brother Edgar Relasyo. At sa pananambahan at pagpupuri ng El Shaddai, Gospel Music Ministry Hong Kong. At sa pambungad na panalangin ng ating kapatid, Sister Esther. Oh, hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to Christ Jesus, glory to the Holy Spirit. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Yes, Lord God, napakabuti mo, O Diyos. Wala kang katulad. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai. Narito po kami muli, Ama, sa araw ng Martes. Kami iyong tinatagpo sa lugar na ito, 4 na sulok na ito.
Napakabuti mo, Diyos, dahil sa isang linggong nakalipas, hindi mo kami binibigo. Lahat ng aming mga dinadaing sa iyo ay iyong tinutugon. Tunay nga po, Panginoon, na kung kami ay hiwalay sa iyo, wala po kaming magagawa. Yes, Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa kapatid namin na pinadala mo dito sa Hong Kong. Brother Edgar Relacio, 2002 po ang kanyang huling pumunta dito. Kaya welcome po sa kanya dahil siya po ang ginagamit mo, Panginoon, upang maghayag ng iyong mabuting balita sa aming kaligtasan. Yes, Lord God, we welcome you in this place. Take over this place, Holy Spirit. I-bless mo po, Panginoon, ang mga choir, mga instrumentalist na ginagamit mo sa lugar na ito, sa gawain na ito. Bless mo po ang lahat na naririto, lalo na po, Panginoon, ang mga baguhan. Bless mo po, Panginoon, ang aming mga kapatid, lalo na po, Panginoon, ang aking mga kapwa manggagawa. Pagharian mo po kami, Panginoon, ng isang pag-iibig, pakumbaba, higit sa lahat, Panginoon, magtitiwala sa iyo. Dahil ikaw po ang Diyos na hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. Ganon din po, Panginoon, i-bless mo ang mga baguhan, o hindi po ito ang huli ang kanilang pagpunta, kundi tuwing araw ng kanilang di, o Panginoon, dalhin mo sila rito, Ama, at makakasama namin sa lugar na ito upang magsamba at magpupuri sa iyong dakilang pangalan. Tunay nga po, Panginoon, ang iyong banal na salita lamang, Panginoon, nagbigay sa amin ng kalakasan at magagamit namin sa araw-araw ng pamumuhay upang mag-unlad, pag-uglad sa aming paglilingkod sa iyo. Lord God, i-bless mo po, Panginoon, ang bawat isa. Kung ano man po ang kanilang mga hinaing, kanilang nakasulat ng prayer request, inangkin na po, Panginoon, inangkin na po namin, Ama, na iyong tinutugon na. Hingi po kami sa iyo, Panginoon, ang kaalaman at karunungan nagmula sa iyo. Sabi mo po, Panginoon, na kami humingi at kami ang pagbibigyan. Kami po'y kumakatok at kami yung bubuksan. Kami naghahanap, kaya ikaw aming nasusumpungan sa lugar na ito. Ama, i-bless mo po ang aming bansang Pilipinas na bigyan mo po ng kapayapaan. At lahat, Panginoon, ng mga problema ay iyon ang inilulutas. At inangkin na po namin, Panginoon, ang 100% tagumpay sa araw na ito. To God be the highest glory. In Jesus' mighty name we pray, with the full guidance of the Holy Spirit, now who reigns forever and ever. Amen. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. Amen. Palakpakan ang ating Diyos na buhay. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Itaas po ang ating mga kamay, mga kapatid, at ating welcome ang banal na Espiritu na siyang maghari at manguna sa ating mga puso at sa lugar na ito. Oh, come on, church. Let us praise Holy Spirit. Let's praise Jesus. Hallelujah. 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 Manahan ka, O Diyos, sa lugar na ito, Panginoon. Manahan ka, Panginoon, sa aming mga puso, O Diyos. Oh, hallelujah. Linisin mo, Panginoon, aming mga puso, Panginoon. Kami ay nagsusumango sa iyong harapan, O Diyos. Patuloy mo kami
Amen. Amen. Ang sabi sa kanyang salita sa Awit 46 verse 1, ang Diyos ang ating lakas at handang saklolo kung may kaguluhan. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Come on, dancers. Amen. Amen. Praise God. Ang lahat ay sumayaw sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Woo-hoo! Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah! Purihin ang Diyos! Praise God! Hallelujah! Di ako magsasawang lumapit sa iyo, Diyos! Woo-hoo! Taas ang mga kamay!
Exhale. Hold on muna. Amen. Nanunuyo ng lalamunan. Amen. Praise you, Lord. Patuloy tayong magpuri sa ating Diyos na buhay at patuloy nating damhin ang presensya ng ating Diyos. Ating pong pasalamatan ating Panginoon sa ating mga awitin sa oras na ito. Hallelujah. Hallelujah. Nangungusap ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Ating buksan ang ating mga puso upang tanggapin ang biyaya at pagpapala ng ating Diyos sa araw na ito. Hallelujah, hallelujah. We praise you, Jesus. Patuloy ka naming pupurihin, sasambahin, dakilain, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, O Diyos. Maraming salamat sa kabutihan mo, Panginoon, sa aming buhay na patuloy mo yung pinagkakaloob, O Diyos. Hindi man kami karapat-dapat, Panginoon, na tumanggap, Panginoon, ang iyong pagpapala. Ngunit, Lord, ang iyong pag-ibig ay hindi nagmamaliw, Panginoon. At hindi nasusukat, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Praise you, Lord. Bakit ngayon ka lang nakilala, Jesus? Nawa'y di pa huli ang
dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, ang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, dakilang El Shaddai. Pinupuri ka namin, O Diyos, at pinasasalamatan sa lahat ng kabutihan at biyayang kaloob mo po sa amin, lalo tigit sa lahat, O Diyos, sa biyaya ng kaligtasan sa pamagitan ng bugtong mong anak na si Jesucristo, na ipinagkaloob mo sa amin at nag-alay ng kanyang buhay para sa aming katubusan. Salamat, Panginoong Hesus, sa pagmamahal mo sa amin, na kahit ang buhay mo ay hindi mo ipinagkait, bagkus inialay mo para sa aming katubusan. Salamat, Ama, sa biyaya ng buhay na bigay niyo po sa amin sa araw nito upang kami makaparito sa iyong banal na gawain at sama-sama na ikaw ay papurihan at patuloy sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat, O Diyos, sa buong linggo, Panginoon, na kami inyong sinamahan, pinatnubayan, O Diyos, binigyan ng kalakasan upang ang aming mga gampanin sa buong linggo, Diyos, ay aming magampanan, Panginoong Hesus, na mayroong kaayusan, dakilang El Shaddai. Salamat po at muli sa aming paglapit sa trono ng iyong biyaya at habag, dalangin po namin, pakalinisin mo ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo upang magiging karapat-dapat kami, O Diyos, sa araw na ito na maging sisidlan ng lahat ng kabutihang nais mo, O Diyos, na mailagay sa puso ng bawat isa sa amin. Nang sa aming pag-alis sa dako pong ito, Ama, baon-baon namin, O Diyos, sa puso namin ang mabuting nais mo, O Diyos, na gawin namin para sa karangalan ng iyong pangalan. Salamat, dakilang Diyos. Dinggin mo nawa ang lahat ng naparito at ipagkaloob anuman ang kanilang dalangin at kahilingan sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Marcos, Kabanata 2, simula mga talata 23 hanggang sa susunod na mga talata. Isang araw ng pamamahinga na paraan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang daay, nangingitil ng uhay ang mga alagad. Kaya't sinabi ng mga Pariseyo kay Jesus, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sinagot sila ni Jesus, "Hindi ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong si Abiatar ang pinakapunong saserdote? Nang siya at ang kanyang mga kasamay nagutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na inihandog sa Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatan kumain iyon. Ngunit kinain iyon ni David at ibinigay pa at binigyan pa ang kanyang mga kasama." Sinabi pa ni Jesus, "Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa ikabubuti ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri sa Diyos. Bigay natin ang mainam na papuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng palakpak na iyan. Sa kanyang kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanpaman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yan. Sige po, pwede na po silang maupo. Isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. Salamat sa ating dakilang El Shaddai at tayo po ngayon ay naririto sama-sama sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ako po ang inyong kapatid sa pananampalataya, ka-prayer partner, Brother Edgar Relacio. At salamat sa Diyos at niloob ng Lord na makarating din po dito sa bansa pong ito at makasama po kayo sa paglilingkod sa ubasan ng ating dakilang El Shaddai. Amen? At nung nakaraang Sabado po ay nandoon kami sa Sabado at sa Linggo. Ang sabi ko nga po sa kanila ay bakit may gawain dito ng ating dakilang El Shaddai na dati sa Maynila lang po, di po ba? Pero nakarating po dito sa dakong ito. Na kung saan mga kapatid, kayong lahat na naririto sa lugar na ito ay may mga pangarap. Amen? May mga pangarap na nais nyong maabot at pangarap para po sa inyong mga mahal sa buhay. Di po ba? Na kaya nagkaroon ng gawain sa lugar nitong ating dakilang El Shaddai dahil nais ng ating dakilang El Shaddai na kung saan ay makaisa sa inyong mga pangarap. Amen? Nais niyang makaisa ang ating Diyos, makaisa siya sa ating mga pangarap. Dahil kung ating lang lakas ang ating aasahan, baka hindi magiging sapat. Amen? Pero kapag ang Diyos ay kasama natin sa ating mga pangarap, alam po natin mga kapatid, nang hindi magagawa ng tao, ay magagawa ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya lahat na kung saan tinawag ng ating dakilang Diyos sa gawain pong ito, mga kapatid, isa lang po ang lagi mong ilagay sa puso mo, kasama mo ang Diyos. Amen. Kasama mo siya sa araw-araw na buhay mo. Sa Ebanghelyo po natin ngayon, may pinag-uusapan dito kung ano ba ang tamang pagsunod sa utos. At ang utos na pinag-uusapan po dito mga kapatid ay
tungkol po sa utos tungkol sa araw ng pamamahinga. Araw po ng pamamahinga na kung saan mga kapatid, ang mga Hudyo po noon, ang mga Israelita po, ay kapag dumarating na ang araw ng pamamahinga, ay naghahanda po sila. Kasi kapag nagsimula na yung araw ng pamamahinga, at kung hanggang kailan ito matatapos, mga kapatid, kinakailangan maitalaga nila sa buong panahon na iyan na kung saan ay nakatalaga yung araw ng pamamahinga ay kinakailangan maitalaga po nila ang kanilang sarili sa ating Diyos. Maitalaga nila ang kanilang sarili para po sa ating Diyos na kung saan ginagawa na nila lahat para sa kanilang sarili, inihanda na nila ang lahat para sa kanilang sarili para na kung saan pagdating ng oras na yan, ang kanilang sarili naman ay lubos may talaga sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na kung saan po, pagdating ng oras na yan, bawal na ang gumawa. Bawal na ang gumawa. Bawal na ang gumawa para sa kanila, bawal na gumawa ng para sa sarili, bawal na rin gumawa ng ano paman para sa ating kapwa. Kinakailangan sa oras na yan, ang kanilang pananaw, kinakailangan ay maitalaga nila ang kanilang sarili sa ating Diyos. Amen? Na dito po, ang ating Panginoong Jesucristo, nung oras po na yan, nung panahon ng araw ng pamamahinga, ang ating Panginoong Jesus ay, tawag po nito, at ang kanyang mga alagad ay namimitas ng butil ng trigo at kanilang kinakain. At kanilang kinakain, na ang sabi po dito, bawal iyan sa araw ng pamamahinga. Amen? Ang sabi po, bawal yung ginagawa nyo iyan. Labag iyan sa kautusan. Ang sabi, labag iyan sa kautusan, mga kapatid, na tila baga ang ating Jesucristo nung sandali na yan, inilalarawan niya nung nangyari kay Haring David na kumain si David ng tinapay doon sa templo na ipinagbabawal at ang tanging pwede lang kumain ay ang mga saserdote at binigyan niya pa yung kanya mga kasama. Na sa oras po na kung saan araw ng pamamahinga na tila baga maging ang pagkain ay bawal. Amen. Maging ang pagkain ay bawal. Sumisimple sila. Ayan. Pero ang Panginoong Jesus, pinahahalagahan niya yung kanyang sarili. Na tila baga sa mga Hudyo ng oras na yan, kinakailangan mo kalimutan ang ukol sa iyong sarili. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, nung oras na yan, ay pinahahalagahan niya yung para sa kanyang sarili. Amen? Hindi lang yung para sa kanyang sarili, kundi pinahahalagahan niya rin yung lahat para sa kapakanan din ng kanyang kapwa o ng kanyang mga alagad nung sandali pong iyon. Kaya mga kapatid sa ating Panginoong Hesus, ang sabi nga, magagawa mo lang ng tama sundin ang utos ng Diyos, nakadepende po iyan kung paano mo ito tinatanaw o nauunawaan. Amen? Doon nakabatay po yung ating pagsunod kung paano natin yan inuunawa, tinatanaw ang tungkol sa utos ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nais nyo bang makasunod sa utos ng Diyos? Sinong nais sumunod? Taas nga ang kamay. Ayan. Kaya hindi tayo nagkamaling pumunta dito. Amen? Kasi kung wala tayong napapakinggan, wala tayong pwedeng sundin. Hindi po ba? Napakasarap magturo kaya ng Panginoon. Sabi ng Panginoong Jesucristo nung siya nagtuturo sa mga tao sa kanyang paligid, noon ito ang inyong narinig. Ngayon ito naman ang aking sinasabi. Kaya parang sinasabi ng Panginoon, kung ito noon ang inyong narinig, yun ang inyong ginagawa. Amen? Pero ngayon, ang sabi ng Panginoong Jesus, ito naman ang aking sinasabi. Parang sinasabi ng Panginoong Jesus, alin ang gusto nyong gawin? Yung narinig nyo noon o yung narinig nyo ngayon? Hindi po ba? Kasi ang narinig nyo noon, sabi ng Panginoong Jesucristo, ay ganito, mata sa mata, ngipin sa ngipin.
Di ba? Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, ito naman ang sinasabi ko, ibigin mo ang iyong kaaway. Amen? At tila baga sinasabi ng Panginoon, kung yan ang inyong narinig noon at yan ang inyong ginagawa, itong sinasabi ko, palitan na natin yon. Amen? At ito ang mas nakakabuti. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya dito po sa atin po ngayon, na yung utos po na yon mga kapatid, ay alam po natin mahalaga iyon sa mga taong sandali na iyan. Pero ang sinabi po dito ng ating Panginoong Hesukristo, na ang sabi niya, ang utos po na ito, sabi ng Panginoong Hesus, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Amen. Ang sabi nila, bawal yan ginagawa mo. Ginagawa ng iyong mga alagad, pero ang sabi ng Panginoong Hesus, ang sabi niya, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Sino ang may akda ng araw ng pamamahinga? Ang Panginoong Hesukristo. Amen? Siya ang may akda ng araw ng pamamahinga at ang sabi po, itinakda po iyan, ibinigay po yung utos na yan, ibinigay yung batas na yan para sa ikabubuti ng lahat ng tao. Amen? Wala pong nililikha ang Panginoong Hesus para sa ikakasama ng sinuman. Lahat na kanyang nililikha, ginagawa ay para sa ikabubuti natin lahat. Amen. Kaya, kung siya ang may likha niyan, may akda po ng utos na yan ng araw ng pamamahinga, mga kapatid, siya lamang ang nakakaalam kung ano ang layunin niyan. Amen? Kung ano ang layunin ng ating Jesucristo. Pero sinabi po dyan kanina, sa binasa natin, na ang tanging layunin niyan ay para sa ikabubuti nating lahat. Amen? Para sa ikabubuti po natin lahat. At yan po mga kapatid, dahil siya ang may akda niyan, alam niya kung anong layunin, bakit niya ginawa iyan, alam din siya rin po ang nakakaalam kung paano niya iyan tutuparin. Kung paano iyan matutupad lahat para na kung saan yung nilalaman niyan na kung saan magdudulot po ng ikabubuti para sa lahat ay makarating sa lahat. Amen? Maranasan ng lahat. Ayan. Tayong lahat tinuturuan ng Panginoong Hesus, inihahayag niya sa atin yung kanyang mga salita dahil nais ng Panginoong Hesus maging mabuting tao ka. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, sister, brother, nais ng Diyos maging mabuting tao ka. Minsan parang nakakaasiwang pakinggan na maging mabuting tao ka. Ano? Hindi po ba? Kasi alam mo hindi ka ganon. Hindi po ba? Pero mga kapatid, alam ng Diyos, ang tao ay hindi likas na masama nung likhain ng Diyos. Likas na mabuti. Amen? Pero yung likas na mabuting pagkalikha ng Diyos sa tao ay patuloy lang na kung saan iiral sa buhay ng tao kung ang puso ng tao pong ito ay patuloy mapuno ng kabutihan. Amen? At paano mapupuno ng kabutihan ang puso ng isang tao? Sa pamamagitan ng pakikinig niya ng mga aral ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Bukas pa ba ang puso nyo para pakinggan ang salita ng Diyos? Sige, palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya dahil ang Panginoong Hesus ang nakakaalam po ng layunin niya, nung ibigay po yung panukala pong ito, siya rin ang nakakaalam kung paano maisakatuparan po yan, mga kapatid, sa Panginoong Hesus. Kaya nung ang ating Panginoong Hesukristo, alam niya na kung saan hindi natin kaya sundin yung kanyang kalooban. Hindi natin kaya sundin yung kanyang mga utos. Ngayon, ang ating Hesukristo, ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, huwag ninyong akalain na naparito ako para pawalang bisa ang kautusan o ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Ang sabi niya, naparito ako para po iyan ay ipaliwanag at ganapin. Purihin po natin ang Panginoong Hesus. Ang sabi niya ay ganito,
Huwag ninyong akalain na parito ako upang pawalambisa ang kautusan at ang mga aral ng mga propeta, na parito ako hindi upang pawalambisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Ipaliwanag at ganapin. Hindi lang basta na kung saan ay ituturo po sa atin, hindi lang basta na kung saan ay sasabihin at ipapaliwanag po sa atin, kundi ang sabi mismo ng Panginoong Jesucristo, siya mismo ang gaganap nito. Amen. Kasi kapag ginanap iyan ng ating Panginoong Jesucristo, kapag tinupad niya iyan, mga kapatid, ginanap yan ng ating Jesucristo, yung pagganap ng ating Jesucristo ang isang magiging halimbawa para sa atin upang magawa din natin ang kanyang ipinag-uutos. Amen? Siya pong magiging tularan natin, maging halimbawa po natin upang patuloy na kung saan yung mabuting linalayon po ng utos ng ating Diyos ay may isakatuparan patuloy sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. Amen? Siguro naman, hindi walang taong naghahangad na maging masamang tao siya. Amen? At para tayo wag maging masamang tao, ipinapakita sa atin ng Panginoong Jesucristo kung paano natin matutupad ang kanyang utos sa pamamagitan din mismo ng kanyang pagtupad nito. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Bubuksan po natin, ang sabi nga po ay ganito. Ang utos po, unang utos, bago dumating ang utos ng pamamahinga, araw ng pamamahinga, ang sabi po, ang unang utos po ay, magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw. Magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw. Gumawa kayo o magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw. Yung pagtatrabaho sa loob ng 6 na araw, para kanino iyon? Para kanino iyon? Para kaninong kapakinabangan po iyon? Yun po ay para sa ating sarili. Na sa loob ng 6 na araw, sinasabi po sa atin ng ating Panginoon, gumawa na kayo ng para sa inyong sarili, para sa inyong kapakanan. Amen? Yung 6 na araw na yan, gamitin nyo iyan para sa inyong paghahanap buhay, para po sa inyong kapakanan. Gamitin nyo po iyan. Kaya sa loob ng 6 na araw, mga kapatid, ng ating paghahanap buhay, pagtatrabaho, mga kapatid, ay ibinubuhos sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Ibinubuhos niya sa atin yung kanyang pag-ibig sa loob ng 6 na araw. Birong bigyan kanya ng trabaho, hindi ba pagmamahal iyan ng Diyos? Hindi po ba? Na kung saan hindi tayo nawawalan ng trabaho, na kung saan siya po nagiging instrumento ng Diyos para dumaloy sa atin ang pagpapala po ng Diyos. Pangalawa, hindi lang po yan, kundi binibigyan tayo ng Diyos ng lakas sa loob ng 6 na araw. Binibigyan niya tayo ng kalakasan nang sa ganon, yung mga gampanin po nating iyan ay ating magampanan. Amen? Magampanan po natin iyan ng maayos, mga kapatid, na ang biyaya ng hanap buhay na yan na ibinigay sa atin ng Diyos ay huwag mawala sa atin. Amen? Huwag po yan mawala. Kaya araw-araw sinusuplayan tayo ng Diyos ng kalakasan para na kung saan ang lahat ng ating gampanin para sa ating para sa kapakanan ng ating sarili, mga kapatid, ay magawa po natin. Amen. Na alam naman natin, pag hindi mo yan nagawa, malamang wala kang pagpapala. Amen. Kaya makita natin na kung saan ang biyaya ng Diyos, ang pagpapala, pinagpapala tayo ng Diyos. Mga kapatid, may sweldo kayo, biyaya iyan ng Diyos. Yan ay mga pagpapala na kung saan, para na kung saan ay maranasan natin yung kaligayahan. Amen. Sa ating mga ginagawang pagpapagal sa loob ng isang linggo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Yan po yung 6 na araw, biro mo sa loob ng 6 na araw, pinagpapala ka ng Diyos. Amen? Pinagpapala ka ng Diyos, ibinubuhos ng Diyos sa iyo ang pagmamahal niya, ibinubuhos sa iyo ng Diyos lahat mong pangangailangan sa loob ng 6 na araw, mga kapatid.
lahat na kung saan ay sa loob ng 6 na araw, lahat ng pangangailangan mo para sa ikabubuti mo, ibinibigay sa iyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sinasabi po dyan ng ating Panginoon na kung saan nagkaroon ng isang utos ulit at ang isang utos ay tungkol naman sa araw ng pamamahinga. Amen. Na 6 na araw sa iyo, isang araw yung para kay Lord. Amen. Kung sa loob ng 1 linggo, ibinuhos sa iyo ng Diyos, mga kapatid, ibinuhos sa iyo ng Diyos ang pagmamahal niya at pagpapala, mga kapatid, sa loob ng 6 na araw, siguro naman yung isang araw na nakalaan para sa Kanya, dapat din naman natin ilaan para sa Kanya. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ngayon, kailan po ba yung araw ng pamamahinga? Linggo? Hindi. Ano ba? Kaya kayo ngayon andi dito. Di ba? Kaya nga kayo ngayon nandi dito kasi ito yung inyong pinakaaraw ng pamamahinga. Di po ba? Kung ano yung araw ng pamamahinga mo, kung Miyerkules yan, doon ka, sa araw na yan, doon ka lumapit kay Lord. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Yung ang araw na yan, doon mo ilaan po yung tawag po nito, yung oras na kung saan hinihingi sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya isinasaad sa araw ng pamamahinga, kapatid, na ang araw po na yan ay pagtatalaga ng ating sarili sa Diyos. Pagtatalaga ng ating sarili sa Diyos. Amen? Tila baga sinasabi na sa araw na yan, kalimutan mo ang ukol sa iyong sarili bagkus unahin mo ang ating Diyos. Amen? Sa loob ng 6 na araw, hindi ka kinakalimutan ng Diyos. Yung isang araw na hinihingi niya, kinakalimutan mo siya. Amen? Pero isa lang ang nais ng Diyos. Nais ng Diyos sa inyo pong pagparito, pangingibang bansa na to para maghanap buhay, para sa inyong mga pangarap, sa inyong mga mahal sa buhay. Nais lang ng Diyos, samahan kayo sa lugar na ito. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya dapat ibigay po natin na ang utos, mga kapatid, tila baga utos na sa araw na yan, kalimutan mo ang ukol sa iyong sarili at unahin mo yung kapakanan para sa Diyos. Amen? Kung paano Kanya pinagpala sa loob ng 6 na araw, yung isang araw na yun na para sa Kanya, ibigay mo rin sa Kanya. Amen? Kaya tama yung ginagawa nyo na pag-araw ng Martes, dito kayo. Amen? Dahil yan ang araw ng inyong pamamahinga na kung saan para yung oras na ito, maitalaga ninyo ang inyong sarili sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri sa Diyos na tila baga nais ng Diyos sa araw na iyan ay tawag po nito, kalimutan mo o alisin mo yung puso mo doon sa mga bagay na mayroon sa mundong ito. At hayaan mo na sa araw na yan, ang puso mo ay mapuno ng pagkauhaw sa Diyos. Amen? Ng pagkauhaw sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na maalala po natin sa isang bahagi ng kasulatan, ito po yung kwento tungkol kay Marta at Maria. Sino na po nakarinig ng tungkol po sa kwento po ni Marta at ni Maria? Siguro narinig nyo na iyan, ano? Na kung saan itong magkapatid, dumalaw si Kristo sa bahay nila. Nung dumalaw ang Panginoong Hesus, ang ginawa po ni Maria, umupo sa paanan ng Panginoong Hesukristo at nakinig sa ating Panginoon. Pero si Marta, tuloy-tuloy sa kanyang ginagawa. Ano? Tuloy-tuloy siya sa kanyang ginagawa. Pero po, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, nung oras na yan, pinili ni Maria ang pinakamahalaga. Amen? Pinili ni Maria ang pinakamahalaga. Kung tayo po ay mayroong tinatawag na pagkauhaw, mga kapatid, ang sabi nga po dyan
Sa sulat po sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 5, talata 6, ang sabi po diyan, mapalad ang taong nagmimiting matupad ang kalooban ng Diyos. Mapalad ang taong nauuhaw, amen, nauuhaw ang kanyang puso na magawa ang kalooban ng ating Diyos. Ipagkakaloob ng Diyos ang kanyang minimithi. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Glory to God. Maalala ko po noon, hindi pa ako preacher po, ay sa Nayon Pilipino, sila Brother Rico Lacao noon, mga kasamahan niya noon, ay mayroong tinatawag na prayer and fasting sa Nayon Pilipino. Ako naman, bago pa lang sa gawain, yung mga taga sa amin, niyaya akong dumalo doon sa tawag nito, sa prayer and fasting po nila doon. Ito na ngayon, naggrupo-grupo si Brother Rico. Nung maggrupo-grupo na, dala-dalawa. Sabi ni Brother Rico, mas maganda kung yung inyong mapili, hindi nyo kilala. Eh yung aking yung naging kapartner ko, hindi ko kilala. Baguhan din siya. First time yan dumalo doon. Ako ilang linggo pa lang ako sa gawain. Nung isama po ako doon, mga kapatid. Ngayon po, kaming dalawa magkapartner, sabi ni Brother Rico, maghanap kayo ng bagay na kung saan ay manalangin kayo na sa bagay na yan, mangusap ang Diyos. Tapos lapatan nyo ng verse sa Biblia. Wala akong Biblia noon, hindi pa ako nagbabasa. Yung kasama ko ganun din. Kami nagka-partner. Napaupo kami doon sa tapat ng may tubig sa harapan namin. Tapos sabi ko sa kanya, ano kaya yung bagay na pwede natin pag-usapan? Nakakita kami ng kangkong sa tubig. Sabi ko, yung kangkong na lang. Sabi ko sa kanya, ipanalangin mo. Sabi niya, hindi pa ako marunong manalangin. Ako ganun din. Pero napilitan na nalangin kami na ang Diyos ay mangusap sa kangkong na iyon sa amin. Alam niyo po, dalawang uri ng kangkong. Yung isang kangkong ay payat. Yung isa, mataba. Yung payat, nakalubog yung katawan niya sa tubig. Kaya yung dulo lang may dahon. Yung isa naman, nakalutang ang buong katawan niya sa tubig. Kaya buong katawan niya, tangkay, merong dahon, malago. Nanalangin kami na mangusap ang Diyos. Nangusap naman ata na talagang napakalinaw na napag-usapan namin, yung buhay namin, ipinapakita ng Diyos tulad ng kangkong iyan. Kung kaya ba yung isang kangkong ay payat kasi lubog siya sa tubig. Yun ang mundo na kanyang kinaroroonan. Lubog siya sa mundong kanyang kinaroroonan. Pero yung isang kangkong na hindi lubog doon sa tubig, hindi lubog po doon sa mundong kanyang kinaroroonan, maganda yung dahon. Napakaliwanag ng pangungusap ng Diyos, ganyan ang buhay nyo. Nung kayo'y lubog sa mundong ito ang buhay nyo, nasa ilalim ng sistema ng mundong ito ang buhay nyo, wala kayong paglago sa Espiritu. Maliban na kung saan mapagtagumpayan nyo ang mundong ito. Amen. Yun ang mensahe po sa amin. Ngayon sabi po ni Brother Rico, lapatan nyo ng verse sa Biblia. Hindi nga ako nagbabasa . Tapos yung kasama ko ganun din. Pero ang sabi ko sa kanya, meron akong natatandaan sa pakikinig ko ng ilang linggo pa lang sa gawain, meron akong natatandaan. Yung sinasabi sa Matthew chapter 5 verse 6. Sabi niya, yan lang din ang alam ko. Mga kapatid, at ito po yun, mapalad ang taong nagmimiti na makatupad sa kalooban ng Diyos, ipagkakalob ng Diyos ang kanyang minimiti. Kaya magmula noon, nung kami mag-share na dalawa, ang sabi namin doon, ang conclusion namin sa sharing namin, sabi namin, simula ngayon o simula bukas, dadalo na kami sa mga seminar patungkol sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na ito po ang nais po na kung saan, ang sabi nga po, kapag po tayo nauuhaw, pupunuin ng Diyos ng kabutihan niya ang puso natin. Ilalagay sa iyo ng Diyos sa puso mo ang salita po ng Diyos. Amen?
Pangalawa, ang sabi po ng ating Panginoon Kristo sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 8, talata 20, ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi ako iniiwan ng nagsugo sa akin sapagkat lagi kong tinutupad ang nakalulugod sa Kanya. Kapag tayo nabubuhay ayon sa aral po ng ating Panginoong Kristo, ayon sa utos po ng Diyos, ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi ako iniiwan ng nagsugo sa akin. Amen? Hindi ka iiwan ng Diyos. Amen. Kapag tayo po ay sinamahan po ng Diyos, mga kapatid, sa ating Panginoon Kristo, lagi natin tatandaan, malayo ka man sa iyong mga mahal sa buhay, may Diyos na nag-iingat sa iyo saan ka man pumaroon. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. At para masunod natin ang utos na ito ng Diyos, kinakailangan makita natin ano ba ang diwa ng utos na ito. Ang utos na kung saan ay araw ng pamamahinga, mga kapatid, at ito po ay itinakda ng Panginoon para sa ikabubuti po ng tao. Ang espiritu po ng utos na ito ay espiritu ng pag-ibig. Amen. Espiritu po ng pag-ibig, na kung saan sa araw na yan, dapat magawa natin ang para sa ikakarangal ng Diyos. Amen. Para sa karangalan po ng Diyos. Kaya hindi po kayo nagkakamali na kapag tuwing araw ng Martes, pumaparito kayo para pag-alayan ang Diyos ng papurit pagsamba na nararapat nating gawin sa ating Diyos sa kabutihang walang sawa niyang ibinibigay sa atin habang tayo naririto. Amen. Na kung saan sa pangitan man lamang na mapapurit pagsambang iyan, maibalik natin ang parangal at pasasalamat para sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya wag nyo nang dalhin pa ang buhay nyo kung saan-saan pag-araw ng Martes. Amen. Ilapit nyo iyan sa ating Panginoong Hesukristo nang dumating ang tamang panahon na tayo po ay uuwi sa ating bansa, taglay ang tunay na tagumpay. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Na ginagawa iyan hindi lang para sa sambahin para sa karangalan ng Diyos, kundi dapat ginagawa iyan ang araw ng pamamahinga ay dapat ginagamit para sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Amen? Kaya nga itinatalaga mo yan para sa Diyos eh. Itinatalaga mo para pahalagahan ang kalooban po ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos pagdating po sa araw ng pamamahinga? Kalooban ba ng Diyos na magutom ka? Kalooban ba ng Diyos na ang kapwa mong walang makain pag pumunta dito ay hayaan mong walang makain? Hindi. Di po ba? Ang kalooban po ng Diyos, yung suliranin meron siya, yung kabigatan meron siyang nararanasan, matulungan mo siya na magkaroon ng kagaanan. Amen? Kasi yung araw ng pamamahinga, hindi para gawin yung para sa ating sarili, kundi gawin yung para po sa Diyos. At ano yung para po sa Diyos, kapatid? Ang gawin mo kung anong mabuti sa iyong kapwa. Amen? Dahil ang diwa po ng utos na yan ay pag-ibig. Ang sabi po, ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Sino dito ang mga umiibig? Masarap pag in love kayo araw-araw, lalo na kapag sa Panginoong Jesus. Dahil kapag para sa Panginoon iyan, gagawin at gagawin mo kung anong mabuti para sa Kanyang karangalan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po ng ating Panginoon, nung sandali na yan, pati yung mga alagad, hinayaan niya. Kasi ang sabi ng Panginoon Jesus, ang araw ng pamamahinga ay paggawa ng mabuti sa kapwa. Pagtatalaga ng ating sarili, hindi para sa atin, kundi para sa iba. Huwag mo lang pahalagahan ang para sa iyong sariling kapakanan, kundi pahalagahan mo rin ang kapakanan ng iba. Diba? Sino pa ba magpapalakasan dito? Diba? Sino pa ba magpapalakasan dito, mga kapatid? Wala, kundi kayo ring Pilipino. Kapwa mga Pilipino po, sa lugar na to, ang pwede lang po magpalakasan. Amen? At magagawa po natin na kung saan maibibigay ang kalakasan sa isa't isa, mga kapatid, kung ang ating magiging panuntunan para gawin iyan ay ang pag-ibig mayroon ang Diyos.
Amen. Magagampanan mo ang utos na ito ng Diyos, mapapahalagahan natin ito kung ang ating pong magiging batayan sa pagtupad nito ay ang pagmamahal para sa ating kapwa. Amen. Amen. Tumayo po tayong lahat. Sabihin mo nga sa katabi mo, Sister, Sister. iibigin kita dahil natatanaw ko sa iyo. Dahil natatanaw sa'yo. Dahil natatanaw ko sa Kahit iyo natatanaw ko sa'yo. si Hesus Kristo. Si Yesu Cristo. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Sige po, yuko natin ang ating ulo. Pikit natin ang ating mga mata. Lagay niyo po sa tapat ng puso niyo po ang inyong dalawang kamay. Hallelujah. Wala nang mas mahalaga kundi ang lagi makasama ka. Wala nang ang ibang inibigti ang puso ko kundi ang manatili sa piling mo. Di matutunan ang iyong pagmamahal. Kahit anong hinahinay, di mapapantayan. Kaya naman ako'y namamanghang sumasamba. Ihahayag naman ang puso ko sa'yo. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Di kita maipagpapalit sa anumang bagay dito sa daigdig. Di ko kayang malayo sa'yo, dahil tanging ikaw ang siyang buhay ko. Di kita maipagpapalit sa anumang bagay dito sa daigdig. Di ko kayang malayo sa'yo, dahil tanging ikaw ang siyang buhay ko. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Panginoong Jesus, narito po ang aking mga kapatid sa iyong banal na harapan. Kung may isang araw ng pamamahinga na inilaan ka para magawa namin, para gawin namin ang mabuti sa aming kapwa. Panginoong Jesus, hindi lang po isang araw nila yan ginagampanan.
kundi habang sila naririto sa bansang ito, ginagampanan nila iyan para sa kapakanan ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya dalangin ko, Panginoong Hesus, patuloy mo silang bigyan ng kalakasan. Amen, Lord. Patuloy mo po silang ingatan, Panginoong Hesukristo, na yung makapagpala at makapangyarihang kamay na ipinako sa krus para sa aming kaligtasan. Ang kamay mong ipinako sa krus, Panginoong Hesus, huwag mong ipagkait po sa kanila. Lagi mong ilaan sa kanila, Panginoong Hesus. Nasa oras sila'y nanghihina, palakasin mo. Sa oras, Panginoong Hesus, dumaranas sila ng mabibigat na suliranin. Abutin mo po sila, Panginoong Hesus. Tulungan mo po sila, Panginoong Hesukristo. Dakilang Diyos naming nasa langit, Ikaw ang kalakasan nila araw-araw. Ikaw, Panginoong Hesus, Ikaw ang nakakaunawa sa kanila. Ikaw ang tunay na nagmamahal sa kanila. At dalangin ko ang pagmamahal na yan, Panginoong Hesus, iparanas mo sa kanila araw-araw. Ilayo mo sila sa anumang uri ng karamdaman o Diyos na pwedeng umiral sa buhay ng tao. Bagkus dalangin ko, Panginoong Hesus, balutin mo sila ng banal mong dugo. Mula ulo hanggang talampakan, Panginoong Hesus, balutin mo sila ng iyong banal na dugo, Panginoong Hesukristo. At dalangin ko, Panginoong Hesus, maghari ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Manahan ka sa puso ng bawat isa sa amin. At tulad ng iyong pangako, Panginoong Hesus, huwag mo kaming iwan. Huwag mo kaming pababayaan. Punuin mo ng iyong salita at pag-ibig ang puso namin, Panginoong Hesukristo. Nang anumang, Panginoong Hesus, ang aming danasin, Panginoon, minsan ng mga pagsubok, Panginoong Hesukristo, sa buhay po namin, ang pag-ibig mo ang siyang mangibabaw, Panginoong Hesus. Ang pag-ibig mo, Panginoon, at ang kabutihan mo, ang manatili, O Diyos, na magawa namin sa aming buhay para sa aming kapwa. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat. Huwag mong pabayaan ang aming mga mahal sa buhay. Patuloy mo silang ingatan, Panginoong Hesukristo, at higit sa lahat, anumang aming paghihirap o paghihirap mga kapatid namin sa dakong ito, Panginoong Hesus, dalangin namin, Ama, gantimpalaan mo ito, Ama, sa kanilang mga mahal sa buhay, Panginoong Hesukristo. Patuloy maging maayos ang kanilang mga mahal sa buhay. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat. Taas natin ang ating mga prayer requests. At panandalian tayong manahimik at ibulong niyo po kay Lord. Ibulong niyo sa Panginoong Hesus ang nais niyong iparating po sa Kanya. Nakikinig po siya sa puso ng bawat isa sa atin. Ama naming nasa langit, dalangin ko sa mga sandaling ito, ang kanilang mga dalangin para sa kanilang mga mahal sa buhay, magulang, mga kapatid, anak, asawa, Panginoong Hesus, na malayo po sa kanila ay dinggin mo dakilang El Shaddai at ipagkaloob. Punuin mo araw-araw ang kanilang buhay ng mabubuting bagay, O Diyos, na kanilang pangangailangan. At ang kanilang mga dalangin sa mga sandaling ito, Ama, ang kanilang kahilingan, ipagkaloob mo dakilang El Shaddai sa ngalan ng Panginoong Hesus. Buhat sa kayamanan mo, Ama, hindi nauubos. Ipagkaloob mo sa kanila ang katugunan sa lahat ng kanilang kahilingan ngayon. Sa iyo, Ama, balik namin dakilang El Shaddai ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian sa pagkakaloob mo ngayon ng aming kahilingan at patuloy na ipagkakaloob sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen.
Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Samahan po kayo ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Sabihin mo sa katabi mo, sister, Sister, brother, brother, mahal ka ng Diyos. mahal ka ng Diyos. Amen. Sabihin mo ulit, sister, brother, iibigin kita. Iibigin kita. Dahil natatanaw ko sa iyo Dahil natatanaw ko sa iyo, sa Heso Kristo. si Yesu Kristo. Purihin, palakas po na papuri sa Amen. ating Diyos. God bless po sa inyong lahat. Amen. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang lingap. Salamat, ibinigay niya si Jesus Kristo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang lingap. Salamat, ibinigay niya si Jesus Kristo. At ngayon, ang mahinay na lakas, ang luka ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahinay na lakas, ang luka ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat. Manatili po tayong nakatayo at ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabita. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya maraming anghel silang susubaybay. Kahit sang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maanos sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilandi. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kumahilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring
papalaganapin ko sa aking bayan ng salo. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Bye. God bless us all. See you next Tuesday and see you tomorrow. Bye.